Mio Gear ba yung option mo sa pagkuha ng motor this 2023 or 2024? Pues itong video na to ay para sa'yo. Nabanggit ko sa last vlog yung bad news kay Yamaha, and syempre hindi mawala, meron tayong good news na may iwan dito. Yo, what is up guys, for today's vlog sisilipin natin yung pinaka latest model ng Mio Gear. Yan, ito yung upgraded version ng MIUI. Yan, sa mga bago pa lamang sa aking channel, welcome sa inyo. Sa mga naman ay welcome back. Sa mga di pa nagsusubscribe, maka naman, let's go. So last vlog natin nabanggit natin yung bad news tungkol kay MIUI. Yan, panoorin nyo na lang kung gusto nyo malaman kung ano yung bad news. Lalagay ko siya sa screen yung link, actually yung previous vlog ko lang naman. Tapos nabanggit ko rin doon na ito yung pinaka-upgrade ng MIUI, no? Si Mio Gear. Yan, sisilipin natin kung ano ba yung na-upgrade sa kanya. Tapos kung sulit ba yung presyo na dinagdag sa kanya. Okay mga tol, unahan na natin sa price. Ang presyo ng Mio Gear is merong 79,400 pesos. Yan, bukod yung registro syempre. Tapos para sa down payment niya ay meron itong 6,000 down payment. And yung monthly installment niya for 36 months na 3,729. Yan, so konti lang yung difference ng price nila, no? Nasa 1,500 lang. Okay, so isa-isahin na natin kung ano ba yung nabago dito sa motor na to comparing kay MIUI. Unahan na natin dito sa headlight ng Mio Gear is naka-LED na comparing kay MIUI na naka bulb type pa. Yan, mas maliwanag talaga yung daan kapag naka-LED ka, no? So kitang kita. At iwas aksidente na rin yun kasi may mga lubak tayo na hindi nakikita kapag naka-bulb. So, pero depende na lang kung sobrang linaw ng mata mo, no? So depende yun. Isa pa sa naging okay dito yung gulong niya, no? Yung gulong kasi ni Mio Gear is naka-tubeless na. So size ng gulong nito is 80-80 by 14 sa harap. Sa likod naman is meron itong 170 by 14 sa likod. So ginamit na gulong dito is IRC din, pero yun nga advantage is tubeless na. Ang kailangan na lang dito is tire sealant para sobrang minimal na lang yung chance na mabubutasan siya o mapaplatan siya. Ito pa, isa sa kinaganda sa kanya is meron na siyang 12 volts na power outlet socket. Yan, bilan nyo na lang siya ng converter para magamit nyo siya into USB charger. Yan, napaka-importante niyan, lalo na kapag halimbawa bumibiyahe ka tapos medyo nalobat ka, no? So pwede nyo siyang gamitin, unlike kay MIUI na walang ganun. Pagdating naman sa design ng unit, kayo magdi-decide kung ano talaga yung pinakamaganda. Pero para sa akin kasi maganda pa rin yung itsura ng MIUI. Ito kasing itsura nito is mas formal, tas medyo hindi siya edgy. So ibig sabihin hindi siya makanto, mabilog yung ano niya po. So parang cute na rin, no? Cute na rin yung pinaka-itsura niya kumpara kay MIUI. Sa panel naman wala ganong nabago. Yung braking system natin ganun pa rin naman, disc brake sa harap tapos drum brake sa likod. Yung switches ang pinaka nagbago. Ito, para sa ating headlight nandito yung high and low beam, and then yung turn signals niya nandito, left and right. Busina andito rin, so wala ganong espesyal, no? Pero andito na yung ating hazard switch. Yan, may hazard button na tayo. So just in case may emergency, pwede nyo gamitin yung hazard button, ano? Tapos electric starter natin nandun. Tapos yung kickstarter meron pa rin, siyempre hindi mawala yan. Yan. Pero sa panel natin ganun pa rin, naka analog panel pa rin tayo. Pero walang magiging problema kasi nandito pa rin naman yung mga importanteng umiilaw. So yung headlight, turn signals, check engine, tsaka yung eco. So walang magiging problema doon. Para sa ignition ng unit is same lang din sila ng MIUI na merong shutter system. So hindi na bago, so, same lang. Para sa pag-open naman ng seat is i-click mo lang pangaliwa yung pinaka ignition oil susi mo. So bubukas na siya. Sa under seat wala gaanong upgrade. Nandito yung dahon na side mirror niya, accessories. Tapos nandito rin yung tools. Nandito rin nakalagay yung battery. Tapos ito yung owner's manual tsaka yung warranties guidebook. Para sa kanyang fuel tank capacity ay meron itong 4.2 liters na fuel capacity. Yan, so yan, sa mga nagtatanong sa motor, no, kapag may iba pa kayong tanong maliban dito sa vlog ko, nandito yung owner's manual, ayun yung purpose niya, no. Nandun sa manual lahat ng mga kailangan mo itanong.
ultimo yung mga gasolina na kailangan dyan, andyan. So meron tayong 4.2 liters of fuel capacity. And speaking of fuel capacity, ang fuel consumption ng motor na to is naglalaro sa 45 to 55 km per liter, depende sa throttle habit, weight mo, tsaka yung traffic, tsaka yung road condition na madadaanan natin. Maaring magbago yun ha, syempre conforme nga sa mga nabanggit na yun. Maaring bumaba, maaring mas tumaas. Hindi ko pala nabigyan ng feedback ito, no? So hindi pala kasya dito yung yung mga half pace natin. Kasya dito yung nutshell, kaso nga lang bawal din naman sa kalsada yun. So upuan natin, ito yung pinaka-itsura. Meron tayong separation ng rider seat tsaka nung back ride or yung angkasan seat. So makikita natin may stitches. Tapos yung ginamit na tela rito is makapit din, no? So kaso nga lang sa loob medyo madulas, no? Pero hindi naman siya gumagalaw, sa loob medyo madulas, nauusog ko siya. Pero wala namang negative feedback tungkol dito sa upuan na dumudulas. Yun naman yung pinaka-importante. And just in case naman na meron kang magiging angkas na hindi abot yung footrest, pero dapat abot no? Kasi medyo delikado pag hindi abot. So meron naman patungan dito ng paa. Ayan, so hindi ko sure kung para doon talaga to pero doon sa vlog ko kasi doon sa MIUI is yun yung mga binanggit ng mga viewers o yung mga nanood sa akin, no? So tapakan daw to na para sa bata. Pero alam ko to pang racing to na pagka yung tumatop speed ka na, nandito na yung paa. Isa pa sa akin na ganda na itong MIU gear is ito yung huli kong babanggitin is yung smart motor generator na wala si MIUI, na ibig sabihin nun is mas tumatahimik na yung pag-i-start nung engine mo, yan, compare kay MIUI. So yun yung advantage niya. Pero blue core din to. Pagdating naman sa shocks nila, yan, naka uniswing single shock sa likod, tas telescopic sa harap, same lang. And then yung braking system nga na nabanggit ko kanina, sa likod is naka drum brake, tapos sa harap is naka disc brake. Ito yung pinaka crankcase ng unit natin na merong matte finish, tapos ito yung airbox niya. Alam ko yung air filter nito magkaiba kumpara kay MIUI, tapos ang alam ko pares lang ng presyo. And speaking of presyo, no, isa sa mga pinakamababang parts or mga accessories is nandito kay MIU Gear tsaka kay MIUI, no. So yung dalawang nabanggit ko na motor, sulit na sulit talaga, sobra. Para naman sa taillight natin is naka-bulb tayo, pero wala namang magiging problema dahil visible doon sa daan. Tapos regarding dun sa pinaka-itsura niya is mas malaki na, no, kumpara doon sa MIUI. And then hindi na kailangan ng additional plate light dahil nga yung taillight pa lang isakop na or may kita na yung pinaka-plaka natin. Syempre di rin mawawala yung reflector na nandito sa likod. Para sa engine natin, naka single overhead cam, single cylinder, 4-stroke dual valves, 125cc, air cooled, syempre fuel injected. Yung seat height ng unit natin, meron tayong 750mm, parehas lang dun sa MIUI. So abot na abot ito ng mga average rider na nagkakahit na 5'4" pababa. Yan. Para sa mga 5'7" pataas naman medyo mataas yung medyo maliit yung motor sa inyo. So hanap kayo na ibang option. Pero hindi ko naman kayo pinipigilan kung yan talaga gusto mo. Siyempre kung ito talaga yung pinaka gusto mo, so para meron pa tayong isang motor dyan yung Grabis, So abangan nyo yung susunod na review natin dyan tungkol sa Grabis kung gusto nyo, halos ayan naman yung pinakakuya ng MIU Gear. Yun, so final verdict para sa MIU Gear is napaka solid upgrade, no, nung 1.5, 1,500 pesos difference para dun sa MIUI. Yan, so meron ka ng LED, naka tubeless, na meron ka pang power outlet socket, tapos may hazard system pa yung ilaw mo, panalong panalo talaga. Yan, so kung isa sa mga option mo to, talagang maire-recommend ako talaga sa inyo to. Yan, conforme na lang talaga sa magiging budget ninyo. Yan, sa video ito napakadali lang ma-shoutout. All you need to do is comment #GearWinMoto. Yan. Sulat lang kayo dyan ng GearWinMoto, tapos auto shoutout na kayo sa susunod na vlog. Yan. For more news and updates regarding sa motorcycle world sa Pilipinas, click the subscribe button. Also hit the notification bell para lagi kayo update. That's it guys. Out now. Peace.